Nagsisimula ang kwento sa isang maliit na bayan sa Japan na tinatawag na Shinjo. Ang pangunahing tauhan na si Saka ay hinahasa ang kanyang mga espada at naghahanda na ipakita ang kanyang masamang kalikasan. Sa bayang ito, isang makapangyarihang pinuno ng krimen na si Kumogami ang namumuno sa isang kinatatakutang grupo na tinatawag na Yakuza. Ang lingkod ng Yakuza ay naguulat sa kanya tungkol sa iba, ngunit siya ay nagagalit at pinupunit ang kanyang bibig. Pagkatapos noon, isang lalaking nagngangalang Saka ang sumugod sa kanyang bahay at nagsimulang patayin ang lahat sa gang ng Yakuza. Nang marinig ni Kumogami ang kaguluhan, siya ay natataranta at nagtatangkang tumakas, isa sa kanyang pinakamahusay na mandirigma ang hamarang kay Saka, at nagkaroon ng brutal na laban. Ang mandirigma ay nagbigay ng ilang malalakas na suntok kay Saka, ngunit si Saka, sa pagkuha ng pagkakataon, ay pinutol ang kanyang kamay. Samantala, sa loob ng isang silid, si Kumogami ay nagmamadaling nagluluwad ng kanyang baril, ngunit ito ay walang silbi, nauna si Saka sa kanya at pinatay siya, winasak ang gang ng Yakuza sa isang gabi. Habang paalis na si Saka, isa pang lalaki mula sa gang ang nagtangkang barilin siya, ngunit bago pa man niya magawa, lumitaw ang kasamahan ni Saka na si Fajita at tinanggal ang banta. Matagal nang magkasama sina Fajita at Saka, at pagkatapos ng huling trabahong ito, tinanong ni Fajita si Saka kung talagang gusto na niyang huminto. Kinumpirma ni Saka na tapos na siya sa ganitong buhay, wala nang pagpatay, gusto na lang niyang mamuhay ng tahimik. Pagdating ni Saka sa bahay, makikita natin na mayroon siyang mapagmahal na pamilya, isang asawa at isang anak na babae na nagngangalang Ryo. Ito ang dahilan kung bakit iniwan niya ang kanyang marahas na nakaraan, itinago niya ang kanyang pamilya para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos maligo habang nagpapahinga sa kanyang silid, nakarinig si Saka ng mga kakaibang ingay, nang lumabas siya para tingnan, nakita niya ang mga nakamaskarang manlulusob sa loob ng kanyang bahay. Ang kanilang pinuno, na nakamaskara rin, ay nagsabi kay Saka na ginawa niya silang pabor sa pamamagitan ng pag-aalis sa gang ng Yakuza. Ngunit ngayon, para makuha ang ganap na kontrol sa lungsod, kailangan din nilang alisin si Saka. Sinubukan ni Saka na lumaban para protektahan ang kanyang anak na babae, ngunit nang makita niyang nasa panganib ang kanyang pamilya, siya ay huminto. Walang awang binugbog ng mga nakamaskara si Saka, nagmakaawa ang kanyang asawa na iligtas ang kanilang anak na babae, ngunit sa halip, isa sa mga lalaki ang bumaril sa kanya. Siya ay namatay agad, walang magawa si Saka habang bumagsak ang kanyang asawa sa lupa. Ngayon ay lumingon sila kay Ryo, sa desperadong pagtatangka, sinabi ni Saka sa kanyang anak na tumakbo siya palabas, ngunit si Son Ohara, ang pinuno ng nakamaskara, ay bumaril din sa kanya. Gumuho ang mundo ni Saka, patay na ang kanyang asawa at anak sa harap ng kanyang mga mata, hindi pa doon natatapos ang mga lalaki. Binaril nila si Saka sa ulo, iniwan siyang patay, para pagtakpan ang kanilang mga bakas, inayos nila ang eksena para magmukhang pinatay ni Saka ang kanyang sariling pamilya. Iniulat ng balita ang isang trahedyang kwento ng isang baliw na ama na pumatay sa kanyang asawa at anak bago nagtangkang magpakamatay. Nailibing ang katotohanan, pagkatapos ng 12 taon, nalaman na buhay si Saka, ang bala sa kanyang ulo ay hindi siya napatay, ngunit iniwan siyang paralisado. Palihim siyang inalagaan ng kanyang matandang kaibigan na si Fajita sa lahat ng mga taong ito, itinatago siya, buhay si Saka, ngunit hindi siya makagalaw, at iisang tagapag-alaga lamang ang nag-aalaga sa kanya. Naniniwala ang mundo na siya ay patay na. Samantala, nagbago na ang lungsod ng Shinjo, isang lalaking nagngangalang Son Ohara ang ngayon ay alkalde. Sa isang panayam sa telebisyon, nangako siyang gagawing paraiso ang Shinjo na tinatawag na Maaba, puno ng mga club, teatro at kasino. Sa panahon ng panayam, tinanong siya ng isang mamamahayag tungkol sa tumataas na antas ng krimen. Binanggit din niya na naging alkalde si Sunahara kaagad pagkatapos bumagsak ang gang ng Yakuza. Sinabi pa ng mamamahayag na mayroon siyang ebidensya na si Sunahara ay nandaya at pumatay ng mga tao para makuha ang kapangyarihan. Galit na galit si Sunahara. Pinutol niya ang panayam. Kinagabihan, nakipagkita ang mamamahayag sa isang impormante para makakuha ng karagdagang ebidensya, nag-abot siya ng salansan ng pera para sa impormasyon. Ngunit bago siya makaalis, lumitaw ang isang nakamaskarang lalaki, nataranta ang mamamahayag at nagtangkang tumakas, ngunit nahuli siya ng nakamaskarang lalaki at pinatay. Isa pang nakamaskarang figure ang pumilit sa isang inosenteng lalaki na iputok ang baril sa sarili, lalo pang pinatahimik ang katotohanan. Samantala, inilalabas si Saka para makalanghap ng sariwang hangin, habang itinutulak siya ng kanyang tagapag-alaga pabalik sa loob, biglang lumitaw ang isang lalaki at sinaksak ang kamay ni Saka. Ang lalaking ito ay isa sa mga dating kaaway ni Saka, ang parehong mandirigma na pinutol ni Saka ang kamay taon na ang nakalipas. Sa paghihiganti, inatake niya si Saka, na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Dinala si Saka sa ospital, kung saan may 2 pulis na nakabantay. Sa labas ng kanyang kwarto, dumating ang kanilang superior, isang tiwaling opisyal na nagngangalang Shino Juka, naglagay ng suhol sa mga pulis at pinaalis sila.
Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ni Saka na may suot na maskara, plano niyang patayin si Saka gamit ang nakamamatay na iniksyon. Hindi niya alam, nakilala siya ni Saka, nandoon si Shinojuka noong gabing pinatay ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang mahina at paralisadong katawan, lumaban si Saka. Gamit ang kanyang matinding determinasyon, niyakap niya ang leeg ni Shinojuka at sinakal ito hanggang mamatay. Pagkatapos, dumating si Fehita sa ospital at nagulat nang makita si Saka nagising at gumagalaw. Lumabas si Saka ng mag-isa, unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Bagaman hindi pa rin niya maalala ang mga mukha ng pumatay sa kanyang pamilya, malinaw niyang naaalala ang kanilang mga maskara. Habang bumabalik ang kanyang mga alaala, ganap niyang nabawi ang kontrol sa kanyang katawan, ang taong dating inakalang patay na ay bumalik na. Lumipat ang kwento sa isang pabrika kung saan pinipilit ang mga batang babae na mag-empake ng droga, ang taong nagpapatakbo ng operasyong ito ay nagngangalang Ken Iko. Samantala, isang grupo pa ang dumudukot sa mga kababaihan at pinipilit silang gumawa ng ilegal na gawain. Ang kanilang pinuno, si Emez, ang namamahala sa negosyo ng trafficking, pareho silang may suot na kakaibang maskara, na nagpapakita na sila ay kabilang sa parehong masamang organisasyon. Alam ni Fehita ang tungkol sa negosyo ng droga, kaya't nagpa siya siyang kumilos. Pumunta siya sa pabrika ni Ike Nico, handang kumilos. Mukhang nagtatrabaho si Fehita sa kalaban dahil binugbog niya si Saka at ibinigay sa kanila. Hinatak ng mga kalaban si Saka papasok at itinapon sa basura na parang wala lang. Pagkatapos ng kanyang trabaho, sumakay si Fehita sa kanyang kotse, handang umalis, pero sandali lang, lumabas na hindi talaga nawalan ng malay si Saka. Nagkukunwari lang siya. Pagpasok sa pabrika, kumilos siya, pinabagsak ang mga kalaban sa isang brutal na laban. Samantala, sa labas, si Fehita ay handa nang umalis kasama ang kanyang tauhan nang biglang makatanggap ng tawag ang gwardya. Pagkatapos sagutin, binunot ng gwardya ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok sa kanila, tinamaan ang tauhan ni Fehita at bumagsak na patay sa lugar. Sinamantala ni Fehita ang pagkakataon, binaril ang gwardya, pero siya rin ay tinamaan, na nag-iwan sa kanya ng sugat. Sa loob, nagwawala si Saka, pinapatay ang lahat ng nasa kanyang daan. Pero ang taong pinuntahan niya para patayin ay nakatakas na. Samantala, hawak ni Neko ang isang remote control, walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang isang button at boom, sumabog ang buong gusali. Iniisip ni Iko na patay na si Saka, pakiramdam niya ay nagtagumpay siya, pero sorpresa, nakaligtas si Saka at lumabas mula sa mga guho. Bago siya makakilos, itinutok ni Iko ang baril sa kanya, pero biglang may dumating na kotse na mabilis, si Fehita ang nagmamaneho. Binaril niya si Iko, pero siya rin ay tinamaan, at nasugatan. Paglabas ng kotse, inamin ni Fehita kay Saka na siya ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, na nagdulot ng kanilang pagkamatay. Nagmakaawa siya ng kapatawaran, wala sa mood si Saka para sa awa, binaril niya si Fehita hanggang mamatay, binaling ang atensyon pabalik kay Iko, napagtanto ni Saka na buhay pa ito. Ayaw sayangin ang pagkakataon, hinayla ni Saka si Iko sa isang lihim na lugar at itinali, pinahirapan para sa impormasyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito, pero tumanggi si Iko na magsalita. Biglang nagring ang telepono ni Iko, sinagot ni Saka at narinig ang boses ng tunay na boss, walang iba kundi si Son Ohara, ang alkalde ng lungsod. Tinukso ni Son Ohara si Saka, sinasabing hindi niya inaasahan na makakaligtas ito, pero nagbitiw siya ng mas malaking bomba, buhay pa ang anak ni Saka. Inaangkin ni Son Ohara na inalagaan niya ito, pero nagbanta na papatayin ito kung hindi titigil si Saka sa pagpatay sa kanyang mga tauhan. Lumipat sa Rio, anak ni Saka, ngayon ay malaki na siya, pinalaki siya ng isang lalaking nagngangalang Emez na nag-brainwash sa kanya na maniwalang siya ang kanyang ama. Lalo pang lumala ang sitwasyon, tinitingnan siya nito na may masamang hangarin, walang alaala si Rio ng kanyang nakaraan at lubos na siyang namanipula. Samantala, nakilala natin ang isang retiradong pulis na nagngangalang Takagawa. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang naroon na si Saka, naghihintay sa kanya. Kailangan ni Saka ng impormasyon at nagbigay sigawan ng mga litrato na nagbubunyag ng nakakagulat na katotohanan. Ang tiwaling ahensya ng seguridad ay nagkukulong ng mga tao sa ngalan ng pampublikong kaligtasan. Pumunta si Saka sa pasilidad ng seguridad ng Shinjo, iniisip na baka naroon si Rio. Pagdating niya, isa-isa niyang tinanggal ang mga bodyguard, tama ang kanyang hinala, nandoon nga si Rio, ngunit nang makita siya, natakot siya dahil hindi niya ito nakikilala. Nakita ni Saka ang mga litrato ng kanyang kabataan at sandaling napuno ng kaligayahan.
Ngunit pumasok si Emes sa silid, inabot niya ang kanyang baril, ngunit huminto nang mapansin si Rio. Sa halip, sinubukan niyang makipag-usap para makalabas. Si Saka, gayunpaman, ay walang pasensya sa mga laro at sinimulan niyang bugbugin si Emes ng walang awa. Doon niya narinig ang isang bagay sa boses ni Emma, biglang nag-click. Ito ang lalaking bumaril sa kanyang asawa. Galit na galit, naghanda si Saka na patayin siya, ngunit pumagitna si Rio, itinutok ang pana at palaso sa kanya. Binaril niya ito, nasugatan si Saka, ginamit ni Emes ang pagkakataong ito para itapon si Saka sa bintana, gayunpaman, bago siya bumagsak sa lupa, biglang lumitaw si Takagawa at iniligtas siya, pinalayo siya. Nagbabayad ng utang si Gawa, minsang iniligtas ni Saka ang kanyang buhay, ngunit habang nagmamaneho sila, tumawag si Son Ohara, hinihiling kay Saka na makipagkita sa kanya sa Miharu kung gusto niyang mabuhay ang kanyang anak. Walang magawa, naghanda si Saka sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mga sandata at pumunta sa Miharu. Pagpasok niya, agad siyang napalibutan ng mga kaaway. Nilabanan niya sila gamit ang kanyang mga kamay, sandata at baril, sumali agad si Emes sa labanan, ngunit binulag siya ni Saka sa pamamagitan ng pagsabog ng isa sa kanyang mga mata. Iniwan si Emes na malubhang nasugatan, nagmamadaling umakyat si Saka para hanapin si Rio. Nang makita niya ito, natatakot pa rin si Rio sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ang kanyang tunay na ama, ngunit bago niya ito maunawaan, may umatake kay Saka mula sa likuran. Sila ni Rio ay nahuli at dinala kay Son Ohara, tapos na si Son Ohara sa paglalaro ng mga laro, hinugot niya ang isang espada at naghanda na patayin si Rio sa harap ni Saka. Ngunit bago niya magawa, sumugod si Takagawa, nag-aapoy ang mga baril, pinabagsak niya ang ilang mga kaaway, binibigyan si Saka ng pagkakataong sabihin kay Rio na tumakas. Habang pinapanood niya ang kanyang ama na nakikipaglaban, bumalik ang mga alaala, napagtanto niya ang katotohanan, si Saka ang kanyang tunay na ama, at si Son Ohara ang halimaw na Samaira sa kanilang pamilya. Naalala ni Rio ang araw na siya ay binaril noong bata pa siya, ngunit ngayon napagtanto niya na hindi siya tinamaan ng bala. Tinamaan lang nito ang kanyang laruan, kaya siya nakaligtas. Habang tumatakbo si Rio sa kaligtasan, pinakawalan ni Saka ang kanyang buong galit, naalala ang sakit na dinanas ng kanyang asawa, marahas niyang nilabanan ang kanyang mga kaaway. Ngunit sa proseso, siya ay malubhang nasugatan. Kabilang sa kanyang mga umaatake ay isang lalaking may maskara na nagngangalang Ong Doktor, nakakagulat, pinapanood ito ni Son Ohara na may malalim na pagsisisi. Doon ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan, si Son Ohara at Ongdo ay talagang magkapatid. Ang isa ay namuhay ng makapangyarihan, habang ang isa ay naiwan sa anino, napagtanto ni Saka na si Son Ohara ang nanguna sa pag-atake sa kanyang pamilya taon na ang nakalipas. Napuno ng galit, nilabanan niya si Son Ohara, ngunit siya ay nanghihina, pinutol ni Son Ohara ang kamay ni Saka, ngunit kahit na, tumanggi si Saka na sumuko. Sa isang huling desperadong galaw, sinaktan niya gamit ang kanyang sandata, sinira ang espada ni Son Ohara at sa wakas ay pinatay siya. Bumagsak si Saka, ngunit bago siya makalanghap ng huling hininga, bumalik si Emes na may dalang baril, binaril niya si Saka at sinasabing si Rio ay kanya. Habang nagmamalaki, si Saka, gamit ang huling lakas, ay inatake si Emma mula sa likod at pinatay siya. Sa kanyang huling hininga, niyakap niya ang kanyang anak bago mamatay sa kanyang mga bisig. Isang linggo ang lumipas, isang nakakagulat na twist ang naganap, sa isang panayam, nakita natin si Son Ohara, o akala natin. Ngunit nang tanggalin ang kanyang maskara, nalaman na si Ongdo ito, nakaligtas siya sa labanan at ngayon ay pumalit sa lugar ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa tapos ang hustisya, habang nagdiriwang si Ongdo sa kanyang tagumpay, dumating si Rio na may dalang pana at palaso. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ito, sa wakas ay naghiganti para sa kanyang pamilya, at sa gayon, nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ang pelikulang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sabihin mo rin kung aling movie recap ang gusto mo sa susunod.